Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotionals. Magandang araw po. Alam niyo po, Lunes na naman at simula ng ating devotional sapagkat ito ay Lunes hanggang Sabado. Kahapon ay sa online Sunday service tayo nanood. At nagsisimula uli ang panibagong daily devotional ngayong araw ng Lunes hanggang Sabado uli. At ngayon po ay November 16, 2020. Lampas na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre. Katatapos lang ng mga mababagsik at malulupit na mga bagyo, mga kalamidad na dumaan sa Pilipinas. At yung ating mga kababayan, lalo na po sa Cagayan, Isabela, Quirino, yung mga taga Rizal, Rizal Province, katulad ng Montalban, Rizal at diyan sa San Mateo, Rizal. Siyempre ang Marikina ay dumanas din ng malupit, matinding baha. At siyempre ang magkasunod na dumaan diyan sa Bicol area. Kami po ay nananalangin dito sa Jesus the Living Gospel na nawa patuloy kayong palakasin ng Panginoon, bigyan ng grasya at mabilis na makarecover sa inyong mga pinagdaanan. Kami po ay nananalangin din. At kung ano man po ang pwede naming ma-raise po na tulong ay amin pong itutulong sa mga directly sa mga nadaanan itong nakaraang mga typhoon. Purihin ang Panginoon. So, kumusta po ang inyong araw kahapon? I hope and pray na kayo'y pinagpala ng ating mga gawain kahapon, Sunday, sa online o kaya nakabalik na kayo sa inyong mga simbahan. Yung iba naman ay pwede na silang bumalik kaya lang ang mga simbahan ay naapektuhan ng mga nakaraang pagbaha. Ganun pa man, bago po ang inyong lingkod, si Pastor Rene Alog, ay magbabahagi ng dakilang salita ng Diyos. Anyayahan ko muna kayong manalangin and pagkatapos natin manalangin, saka natin ipahayag ang salita ng Diyos. Let us pray po. O our God in heaven, kahit ano po ang aming mga pinagdaanan, kahit ano pong mga dumaan na mga pagsubok sa aming pananampalataya, alam namin na tinuruan mo kaming kumapit sa iyo, tinuruan mo kaming panghawakan ang mga pangako mo, at ang mga pangako mo ay totoo at umaasa kami ng inyong patuloy na pagbuhos ng masaganang biyaya sa amin. Sa pagtanggap muli ng mga salita mo ngayong araw na ito, madarama namin ang bukas na kalangitan, ang biyaya ng Ama, ng Anak at Espiritu ay sumaamin. At i-anoint po kami upang maunawaan namin ang mga bagay na pag-uusapan ngayon. Itong aming pagkain ng aming spiritual na katawan, ang inyong salita. Maraming salamat po. At nananalangin ako na patuloy na kagalingan sa may mga sakit, karamdaman, ang probisyon sa mga may mga pangangailangan, ang pagpapalakas mo sa mga nanghihina, patnubay sa mga nalilito, at ang inyong pag-aliw, pagkalinga sa mga nalulumbay. Salamat po. Pagpalain mong araw na ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Bago tayo magsimula, kung ito po ay nagsisilbing pagpapala po sa inyo, maaring magsisilbing pagpapala din sa inyo mga kaibigan, katrabaho, kaopisina, kaklase, at mga miyembro ng pamilya. Kaya pindutin na po natin ang ating share button diyan po sa ating Facebook upang maging multiplier po tayo. Salamat po. Ang topic natin ngayon ay ang pamagat ay no condemnation. No condemnation. Diyan po ang
pag-usapan natin sa susunod na 30 minuto. At i-connect natin ang passage ngayon na no condemnation, hango mula sa Job chapter 1 verse 13 to 22. At babasahin ko po sa New International Version, Job 1, 13 to 22. Ito po ang sinasabi. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." Verse 17. While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." Verse 18. While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's son, or brother's house, I should say." Verse 19. When suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck down the 4 corners of the house, it collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. Verse 20. At this, Job got up and tore his robes and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. 21. He said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Blessed be the reading of the word. Yan po ang linalaman ng ating topic, mga key passages na ating binasa, na iugnay natin sa ating topic na no condemnation. No condemnation. Praise the Lord. At ang ating key passage ay Job chapter 1 verses 13 to 22. Ano pong nakita natin? Ito po ay continuation sa ating topic noong Sabado. Ano po? So, 4 po yung sunod-sunod na dumating para i-report kay Job ang mga pangyayari. At hindi pa nga tapos yung isang nagre-report, ay dumarating yung pangalawa. Hindi pa tapos yung pangalawa, dumating yung pangatlo. Hindi pa tapos yung pangatlo, dumating yung pang-4. At lahat ng dala nilang mga balita ay devastating kay Job sapagkat alam naman niya na wala naman siyang ginagawang masama. At siya ay mabuti naman ang kanyang tindig sa harapan ng Panginoon. Pero within a matter of minutes, Job lost everything. Kung inyo pong oorasan po yung pagkasunod-sunod ng mga reports, talagang literally just a matter of minutes na wala lahat kay Job. Ang lahat ng kanyang pag-aari, kasama na ang 10 anak niya, 7 lalaki, 3 babae. Lahat ng kanyang livestocks, lahat ng kanyang kayamanan ay gumuho lahat
sa loob lamang ng ilang sandali. All his worldly possessions and his children were gone. Wala pong natira sa kanya. Lahat, camels, donkeys, sheep, goats, and even his children were gone within a matter of minutes. Tao din po si Job, katulad natin. Shocked, na-shock po siya. Devastated, heartbroken. And he was in great anguish. Kaya nga po, Job tore his robe and shaved his head. Nung araw po, yan ang paraan ng pagpapakita ng pagluluksa. Ang pagpunit sa iyong balabal, sa iyong kasuotan, at ang pag-shave ng iyong ulo ay isang paraan ng iyong pagpapakita ng pagluluksa. At yan po ang ginawa ni Job. No? In great anguish, Job tore his robe and shaved his head. Yet, he did not shake his fist at God and say, "Why did you allow this to happen to me?" Never niyang ginanon ang kanyang kamao patungong langit at sabihin, "Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo pinayagang mangyari ito sa akin?" Wala pong ganong dramang nangyari sa buhay ni Job. He didn't accuse, he didn't question God, but he fell on his face and began to worship God. Grabe po ang ipinakita niyang pagpapasalamat sa mga nangyari. Bagamat ang hirap ipagpasalamat po yon na isang pitik, isang kumpas ng daliri ay naubos lahat ang kayamanan kasama na ang kanyang mga anak. Pero ano po ang nakita nating magandang attribute, magandang character ni Job? He did not accuse or question God, but he fell on his face and began to worship God. Hallelujah. Siya po'y nagpatira pa at nagsimulang purihin ang Diyos. Grabe po ang grasya na ibinigay ng Diyos sa kanya, na nakuha pa niyang purihin ng Diyos sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan at mga pinagdadaanan sa mga panahong yon. Kung atin pong balikan ang verse 20 and 21 sa Job chapter 1, and allow me to go back to verse 20 in Job chapter 1. Ang sabi po doon, "At this," meaning sa mga nangyari na sunod-sunod na mga pangyayari sa kanya, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. He fell to the ground in worship. Tapos sa verse 21, "And said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Hallelujah. Grabing grasya po ang bumaba sa buhay ni Job, na instead na magkaroon siya ng indignation, ng pagko-complain sa mga karanasan na pinaranas sa kanya, na inalaw ng Diyos na maranasan niya, hindi niya nakuhang akusahan o questionin ang Diyos, bagkus siya ay nagpatira pa at nagsimulang magpuri sa Diyos. Amen? So Job did not understand why he had lost everything. Hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan kung bakit sa isang iglap, sa isang sandali, ay naglahong parang bula ang lahat ng meron siya. Ang pinakamasakit doon, kasama pa ang 10 anak
na kanyang mga pinakamamahal, sapagkat bago po mag-happy-happy, bago po mag-feasting yung kanyang mga anak, ay nag-o-offer siya ng sakripisyo sa bawat isang anak niya. Bago po payagan niyang mag-feasting sila, ina-advance na niya ang sakripisyo. At sabi niya, baka kung may magawang hindi tamang aking mga anak, pinangungunahan na niya. Nauna na siyang nag-aalay ng sakripisyo para sa anumang pagkakamali, maaring pagkakamali na magawa ng kanyang mga anak. Ganun po kapuro, ganun kadalisay ang puso ni Job. That's why he did not understand why he had lost everything. He did not even know who was behind the destruction. Maliban sa hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang lahat, hindi rin niya alam kung sino ang nasa likod ng mga nangyari sa kanya. Yet, in his hour of greatest trial, he did not accuse God. That's naman ako masyado dun sa linyang yon. Ngunit, sa oras ng kanyang pinakamatinding pagsubok, hindi niya magawang akusahan ng Diyos na siyang may pakana ng lahat. His eyes were not fixed on his circumstances. Bakit hindi niya makuha akusahan ng Diyos? Dahil ang kanyang perspective, ang kanyang pananaw ay hindi nakafocus, hindi nakatuon sa kanyang mga sirkumstansya. He had a strong faith and confidence in the sovereignty of God. Meron siyang matibay na pananampalataya, matibay na pagtitiwala sa pagiging sovereign ng Diyos sa lahat ng bagay. Maalala ko po yung topic ko po kahapon, God is in control. Hindi natin maintindihan lahat ang mga nangyayari. Pero alam natin na never na nag-diminish, never na nabawasan ang kapangyarihan ng Diyos kahit lumipas ang panahon, kahit ang daming sunod-sunod na mga kalamidad at mga pagsubok sa ating mga buhay, God is still and always in control. Dito po sa istorya pinag-uusapan natin sa buhay ni Job, he had a strong faith and confidence in the sovereignty of God, realizing that it was God who had given him all that he possessed. Na ma-realize niya na lahat ng meron siya, kayamanan man o pamilya, ay binigay sa kanya ng Diyos. Kung atin pong maalala ang kanyang winika sa verse 21, and Job said, naked I came, hubad akong dumating, nagsimula sa sinapupunan ng aking ina, and naked I will depart, at ako'y hubad na aalis. Ibinigay ng Diyos, the Lord gave, and the Lord has taken away, at kinuha lahat ng Diyos. May His name, may the name of the Lord be praised. Grabe po, kahanga-hanga ang makikita nating character ni Job. Di po ba? At first, Job failed to realize it was Satan who was behind his circumstances. It was the adversary who worked through men to steal his oxen and donkeys and to kill his servants. Sa simula hindi ma-realize ni Job na ang kaaway ang nasa likod ng kanyang mga sirkumstansya, sapagkat ang kaaway ay gumamit ng mga tao para nakawin ang kanyang mga oxen, kanyang mga kabakahan, ang mga baka, para nakawin ang kanyang mga asno, mga donkeys, at para patayin ang kanyang mga servants. It was Satan who caused lightning to strike and burn up all his sheep and servants. It was the enemy who had worked
through the Chaldeans and steal his camels and to kill his servants. It was Satan who caused the wind to collapse the house and kill his children. Di po ba? And in this story of Job, sa istoryang ito ni Job, mga minamahal, God exposed Satan as the adversary, and he exposed Satan as the accuser that he is, and has given us the keys, susi, that will enable us to face every circumstance Satan brings into our lives in complete victory. Sa una, hindi niya makita na sa likod ng mga nangyayari sa kanya ay sirkumstansyang gawa ng kaaway. Ang kaaway na sa pamagitan ng mga tao na kanyang mga ginamit, ninakaw ang kanyang mga donkey, oxen, pinatay ang kanyang mga servants. Ang kaaway na nag-cause ng lightning, ng kidlat para tamaan at sunugin ang kanyang mga tupa at ang kanyang mga servants uli. Ang kaaway na siyang gumamit sa mga Chaldeans para nakawin ang mga kamelyo ni Job at para patayin ang kanyang mga servants. Ang kaaway ang nag-cost ng malakas na hangin na sukat ikabagsak, ikagupo ng kanyang bahay, na ikinamatay ng lahat ng kanyang 10 anak. At dito po sa istoryang pinag-uusapan natin, God exposed Satan, in-expose ng Diyos ang kaaway na siya ang adversary, na siya ang accuser, sapagkat yun ang kanyang papel. And given us the keys, binigyan tayo ng mga susi dito sa istoryang ito para maging posible na maunawaan nating bakit kailangan nating harapin ang lahat ng sirkumstansyang dinadala ng kaaway sa ating harapan, sa ating buhay, na may kompletong pagtatagumpay. Tayo po ay magtatagumpay. Hindi tayo talunan. And praise God that the Apostle Paul declared in Romans chapter 8, verse 1, "There is therefore now no condemnation." No condemnation. Yan po ang ating topic. Huwag mo sisihin ang sarili mo, sapagkat lahat ng mga nangyayari ay pinapayagan ng Diyos na mangyari para subukin ang ating pananampalataya. Kung ang ginto ay dinadalisay sa pamagitan ng apoy, ang pananampalataya na higit pa sa ginto ay dadalisayin din ng mga pagsubok sa buhay. Faith that is not tested cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi sinubok ay hindi mapagkakatiwalaan. Pero meron pong isang tao, hindi po perfect na tao, si Job. Pero ipinakita niya na kaya palang pagtagumpayan ng isang ordinaryong tao, ng isang taong hindi perfect katulad ni Job, na pwede siyang magtagumpay sa lahat ng pagsubok sa buhay gamit ang tamang pananaw sa mga pangyayari. Mga minamahal at mga giliw nating sumusubaybay at tumatangkilik. Kung binigyan ng Diyos si Job ng grasya para magtagumpay, sa mga panahong susubukin din tayo, bibigyan din tayo ng Diyos ng kalakasan, ng grasya, upang katulad ni Job na nagtagumpay,
ay magtatagumpay din tayo. Magtiwala lang tayo sa Kanya, sa ating Diyos. He is in full control. God is always in control of everything. Amen? Siya ang commander of the army. And we, the church, tayo po ang Kanyang soldiers. At tayo ay gagalaw lamang sa command ng ating commander. Hindi lamang siya commander to lead us, siya ay pinuno to protect us. Walang opisyal sa sundalo na ang gusto niya sa kanyang mga sundalo ay mapahamak. Dahil ang kanyang opisyal ay hindi lamang nagli-lead sa kanyang mga kawal, nandun din siya to protect his soldiers. At ang tinutukoy natin, He is our commander, the commander of the army, ang ating Diyos, and we are His soldiers. Amen? Hindi tayo magrereklamo. Alam niya ang lahat ng ginagawa niya. Walang bagay na nangyayaring nagkataon lang. Walang bagay na nangyari dahil out of control ng Diyos. Bagkus lahat ng nangyayari sa atin ay nasa control ng Diyos. Kaya no condemnation. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong sabihin na siguro pinagbabayaran ko ng aking mga nagawa noon. Tapos na po yun. Wala nang condemnation sa lahat na mga nangyayari sa buhay natin. Amen? At pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Purihin ang Kanyang pangalan. So this time, bago po tayo mag-closing prayer, meron po tayong declaration na gagawin uli. Ito po ang ating declaration. Sabihin natin, condemnation cannot operate in my life because my sins are forgiven and I am clothed in the righteousness of Jesus Christ. Amen. One more time. Condemnation cannot operate in my life because my sins are forgiven and I am clothed in the righteousness of Jesus Christ. Amen and amen. Yan po, totoo pong ating declaration. Hindi na makapag-ooperate, makapaghahari ang anumang condemnation sa buhay natin. Dahil lahat ng ating mga nagawang kasalanan ay pinatawad na ng Diyos at tayo ay dinamtan na ng katuwiran ni Hesukristo na ating Panginoon. Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, matapos nating tanggapin ang Diyos at pinagsisihan ang ating mga kasalanan, limutin mo na, nilimot na ng Diyos yan. Hindi mo na pagbabayaran yan kasi binayaran na niya yan para sa iyo. Pero may mga dumarating pa rin pagsubok para dalisayin, to purify kung ano yung merong dapat ayusin pa sa buhay natin. Amen. Let us pray. God in heaven, patuloy ko pong ipinapanalangin ang lahat ng sumubaybay ngayon, lahat ng tumangkilik ngayon sa amin pong daily devotional. I pray, O Lord, na katulad ng iyong lingkod na si Job, na siya mas pinili niyang magpuri, mas pinili niyang kilalanin ang iyong kapangyarihan sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad sa buhay niya, sunod-sunod na pagsubok sa buhay niya. And it was considered righteous sa buhay ni Job. Kaya kasama siya sa mga nakilala sa may matinding pananampalataya sa inyo, sapagkat sa kabila ng kanyang pinagdaanan, pinili pa rin niyang magtiwala sa iyo. Gusto rin po namin maging ganon. Napiliin namin magtiwala sa iyo sa mga panahong ang mga nangyayari sa buhay namin ay tila hindi namin maintindihan. Sapagkat may mga pangyayari nga minsan na hindi namin maintindihan. Pero ang gusto mo lang makita sa amin, matuto kaming magtiwala sa iyo. Salamat po aming Ama, purihin ka.
sambahin ka sa mga inaral namin ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Sa mga minamahal, tapos na po ang daily devotionals ngayong Monday, ngayong Lunes. Mamaya po, meron tayong Hope Hour. Magre-resume din tayo 1:00 ng hapon. Maganda po ang topic natin. At mamayang gabi, pagpapatuloy ng Zero Gravity ang kanilang Hebrews podcast. Mamayang 7:00 naman ng gabi. At wala po akong ibang ipinagpapasalamat sa Diyos kundi ang pagpasalamat na kayo ay aking mga kapatid sa pananampalataya at maglilingkod para sa inyo. Sa aking pagpapaalam pansamantala ay nag-iiwan po ako ng kagalakan, ng pag-ibig at ang buhay na pag-asa sa bawat sa atin. Ito po si Pastor Rene Alog. Papaalam sandali. Kita-kita tayo mamaya. God bless and Shalom!